O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Ang ating anime series ngayon ay pinamagatang Konosuba, God's Blessing on This Wonderful World. Ang ating bida ay si Seto Kazuma na madalas lumiban sa eskwelahan para makapaglaro ng video game. Lumabas siya ng bahay para bumili ng isang popular na online game at pagkatapos ng 5 oras na biyahe ay nabili na niya ang kanyang gustong bilhin. Habang naglalakad pa uwi ay nakasalubong niya sa daan ang isang high school student na babae na abala sa paggamit ng cellphone. Nang lingunin niya ang babae ay may nakita siyang truck na paparating at itinulak niya ito palayo para iligtas. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nasa isang upuan na siya at nakaharap sa kalawakan. May isang babaeng naka-miniskirt na walang suot na panty ang lumapit sa kanya at sinabing siya ay naaksidente at namatay. Tinanong ni Seto kung anong nangyari sa babaeng itinulak niya at sinabi sa kanya na buhay pa ang babae at malakas. Sinabi ng babae na traktora lang ang nakita niyang babangga sana sa babae at mahina ang takbo nito, at hindi siya namatay dahil sa traktora kundi dahil sa pagka-shock lang ng lalaki. Pinagtawanan ng babae si Kazuma dahil unang beses daw nitong makakita ng ganong insidente at umihi pa raw ang ating bida sa kanyang salawal. Habang nagkukwento ang babae ay lumapit siya kay Seto na parang bumubulong kung gusto nito ng BJ at lumuhad pa siya sa harap ng ating bida. Nagpakilala ang babae bilang si Aqua na siyang gumagabay sa mga taong maagang namatay at pagkatapos ay pinapili si Seto kung gusto nitong mabuhay muli sa mundong kinagisnan na parang bagong pang-anak o di kaya ay pumunta sa langit pero matanda na. Alam kasi ni Aqua na hindi mag-e-enjoy si Seto sa langit dahil wala nang bayuhan doon at ang tanging gagawin nito doon ay magbilad sa araw. Alam din ni Aqua na hindi gugustuhin ni Seto na mabuhay at muling isilang kaya naisip niyang ipadala si Seto sa isang mundo upang iligtas ang mga naninirahan doon mula sa mga halimaw na nanggugulo. Tinanong naman ni Seto si Aqua kung bakit siya ipapadala sa mundong iyon kung mamamatay din lang siya pero sinabi sa kanya na bibigyan siya ng kahit anong sandata na gusto niyang gamitin o di kaya ay pumili ng kahit sinong makakasama. Bukod pa dito ay hindi niya magiging problema ang lengguwahe sa mundong iyon dahil meron siyang encyclopedia na mapagkukunan niya ng lahat ng impormasyon at madali lang itong pag-aralan. Dahil pakiramdam ni Seto ay pinagtatawanan siya ni Aqua ay pinili niya ito bilang kasama sa bagong mundong padadalhan sa kanya. At sa pagtayo ni Aqua ay lumabas ang isang anghel na may maiksing palda at biglang nagkaroon ng magic circle sa kinatatayuan ni Seto at Aqua. Mula dito ay sinabi ng nakapink na babae na siya na ang bahala sa pwesto ni Aqua para may kasama si Seto sa misyon nito. Labagman sa kalooban ni Aqua ay gustong-gusto naman ng ating bida na makasama siya sa ibang mundo para maibigay nito ang kahit anong hilingin nito sa Diyosa. Pagkarating sa parallel world sa pamayanan ng Axel ay tuwang-tuwa si Seto habang nagtitimpi naman sa galit si Aqua at halos sakalin ang lalaki dahil isinama siya sa mundong iyon. Sa puntong ito ay nag-isip si Seto kung ano ang kanilang susunod na gagawin na parang konektado sa kanyang nilalaro. Nagpasya silang pumunta sa guild at dahil nga walang sasakyan ay naglakad na lang sila. Nang makarating sila sa guild sa isang beer house ay tinawag sila ng isang lasinggero at tinanong kung anong ginagawa nila sa ganitong lugar. Sinabi ni Seto sa lasinggero na gusto niyang maging adventurer at talunin ang armada ng Devil King. Tinanggap naman sila ng lasinggero saka sila pinapunta sa admission desk upang magparehistro. Pero dahil walang pera sina Seto ay hindi sila nakapagparehistro kaya umupo muna sila sa lamesa at nag-isip kung ano ang kanilang susunod na gagawin. May naisip na kalokohan ang Diyos ang si Aqua at nilapitan ng isang pari at sinabing siya ang goddess na si Aqua at saka umutang ng pera. Pero sinabi ng pari na siya ay mula sa Eres sect kaya napahiya si Aqua at aalis na sana pero binigyan pa rin sila ng pari ng pera dahil nakita nitong nagkaproblema sila sa registration fee. Matapos mabayaran ang registration fee ay ipinaliwanag ng nakatuwad na si Luna ang mga panuntunan ng guild. Saka agad din silang binigyan ng card at ipinaliwanag kung paano ito gamitin dahil makikita rin dito ang kanilang kapangyarihan at level. Bagamat nakakuha ng above average ay hindi pa rin ito naging sapat para maging isang adventurer ang ating bida at iminungkahi na lang na maging isang merchant o di kaya ay pumili ng ibang posisyon. Nagulat naman ang mga tsismoso at tsismosa sa bar nang marinig nila ang mataas na level na nakuha ni Aqua kung saan pwede itong pumili ng kahit anong posisyon kagaya ng crusader o di kaya ay swordmaster pero mas pinili nito ang maging isang archpriest. Sa pagsisimula ng kanilang adventure ay sumailalim si Seto sa mabibigat na trabaho araw-araw mula sa pagbubungkal ng lupa hanggang sa pag-aalaga ng kabayo kasama ang mga taong patapon ang buhay. Araw-araw din silang umiinom at naglalasing kasama ng malalaking lalaki at malaki ang chance na nalawlaw na ang Diyosa. Kalaunan ay naisipan nilang gawin ang kill quest kahit level 1 pa lang sila at nangako naman si Aqua na magiging available ang kanilang equipment sa lalong madaling panahon. Dahil hindi pa nila afford mag-hotel ay sasabsaban sila natutulog kung saan tinanghali na nang gising si Aqua.
Inakala ni Sato na inaatake ng Devil King ang lugar pero mukhang mapayapa naman at walang senyales na nagkakagulo, pero sinabi sa kanya ni Aqua na nasa malayong lugar pa sila mula sa kastilyo ng Devil King at ng araw ding iyon ay lumuwas sila upang makipagsapalaran. Sa isang farm ay may mga nabubuhay na giant toads na kumakain ng mga kambing para magkaroon ng lakas sa kanilang pangingitlog. Habang pinapanood si Sato na hinahabol ng isang giant toad ay nilamon si Aqua ng isang giant toad. Pero iniligtas siya ni Sato kalaunan at pagkatapos nito ay si Aqua naman ang umatake sa isa pang giant toad na kulay pink. Nilamon ulit si Aqua at iniligtas ulit siya ni Sato. Dahil napaliguan ng katas ay nag-amoy Zonrox daw si Aqua kaya ayaw siyang yakapin ni Sato. Kawawang babae napaliguan ng malagkit. Nang sumunod na araw sa bar ay nagpaskil sa bulletin board sina Sato at Aqua ng opening para sa posisyon ng adventurers na makakasama nila para sa paglalakbay. Isa sa mga naging interesado para sa posisyon ay si Megumin na isang archwizard at may kapangyarihang gumawa ng pampasabog. Sa pagpapatuloy ng kill quest ay isinama ng dalawa si Megumin sa farm upang harapin ang iba pang mga giant toads. Ginamit ni Megumin ang kanyang malakas na kapangyarihan upang pasabugin ang isang giant toad pero naubos ang kanyang lakas at siya ay bumagsak sa lupa. Inatake ni Aqua ang isa pang malaking palaka pero supat uli ang tira niya kaya muli siyang kinain ng palaka. Kinain din ng isa pang palaka si Megumin dahil nawala na ito ng lakas pero pareho silang niligtas ng bidang lalaki. Napaliguan ng malagkit na likido ang dalawang babae kaya amoy Zonrox na naman ang mga ito pero nakalimang kills na ng palaka ang mga bida kaya natapos nila ang misyon. Habang nakabitin sa likod ay sinabi ni Megumin na tanging ang paggawa ng pasabog ang kaya niyang gawin at wala ng iba pa. Naisip ni Sato na walang silbi ang skill ng babae kung isang beses lang niya itong magawa sa isang araw. Sinabi niyang last mission nila iyon kasama ni Megumin pero binulong ng babae na gagawin niya ang lahat basta wag siyang tanggalin sa grupo. Tumanggi ang lalaki pero ginapos na siya ng legs ng babae na masarap sana kung sa harap. Nang marinig ng tatlong magagandang dilag ang sinabi ni Sato na iiwan niya ang babae ay inakala nilang binayo na ng ating bida si Megumin. Umarte naman si Megumin na parang nasasarapan sa ginagawa sa kanya ni Sato habang ang tatlo ay naiirita sa naririnig. Pag-uwi ni Sato ay natanggap niya uli ang kanyang reward pero kung hahatiin nila sa tatlo ay napakaliit ang kanyang makukuha. Tumingin ulit siya sa bulletin board upang pumili ng job offer. Habang pinag-iisipan ang kanyang susunod na gagawin ay lumapit sa kanya ang isang babaeng nagngangalang Darkness na isang crusader at gustong maging adventurer. Tumirik ang mga mata ni Sato nang makita ang napakagandang babae at ang malulusog nitong bola-bola. Nagulat siya nang mapagtanto na masuches pala ang babaeng knight na iba ang ngiti na kumapit sa kanya. Kahit nalilibugan ang ating bida ay nagpakipot ito ng kaunti at sinabing hindi niya magagawang gamiting panangga sa laban ng isang babae lalo na kung type niya. Matapos makilala si Darkness ay nagpakilala naman ang isa pa niyang kaibigan na si Chris na mukhang hindi rin nagsusuot ng panty. Meron itong kapangyarihan na tinawag na steel skill at tinuruan si Sato kung paano ito gawin. Tuwang-tuwa naman ang ating bida nang masungkit niya ang manipis na panty ni Chris at sinabing jackpot. Nang sinubukan ni Sato ang teknik kay Megumin ay muli na namang nakasungkit ng jackpot ang ating bida. Nagalit sa kanya si Megumin at tinawag si Sato na magnanakaw ng panty tulad ng kapitbahay nyo, pero nakiusap pa rin siya sa ating bida na ibalik ang kanyang panty. Nagmamakaawa naman si Darkness na sumali sa grupo at napapahalinging pero nagdadalawang isip pa rin si Sato. Kalaunan ay nag-usap ang grupo tungkol sa Devil King na sa simula pa ay gusto nilang talunin. Sinabi ng ating bida kay Darkness na kapag nahuli ito ng Devil King ay magiging mas mapanganib pero sinabi ni Darkness na handa na ito sa kahit anong panganib. Sa isang emergency ay sumama si Sato sa lahat ng adventurers upang harapin ang paparating na panganib. Sumalakay sa nayon ang daan-daang lumilipad na repolyo na ikinatuwa naman ni Aqua dahil maraming kakainin ang mga taga-nayon. Hanep kasi ang repolyo doon dahil hindi na itatanim at lumilipad sila para tumakbo ng disyerto at doon namamatay para hindi makain ng mga tao. Nagpakitang gilas naman si Darkness sa paghuli ng mga repolyo gamit ang espada pero hindi siya makatama kahit isa. Nakita ni Darkness na inaatake ng mga repolyo ang dalawang lalaki kaya prinotektahan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagsanggalang sa kanyang sarili. Habang tumetama ang mga repolyo sa kanyang katawan ay nasisira ang kanyang baluti sa katawan at unti-unting napupunit ang kanyang damit. Ngunit sarap naman ang mga lalaking nanonood lalo na sa pagyugyug ng sarili niyang repolyo sa dibdib. Naawa sa kanya si Megumin kaya ginamit nito ang kapangyarihan at gumawa ng malakas na pagsabog. Pagkatapos ng insidente ay nagluto sila ng maraming repolyo at kumain ng masasarap na pagkain. Habang nagsasalo-salo ay pinag-iisipan pa rin ni Sato kung kukunin niya si Darkness sa kabila ng sinabi nito na kahit abandonahin ito sa gitna ng laban. Nagkaroon ng isa pang kapangyarihan si Sato kung saan ginamit niya ang kanyang kamay upang makapagpalabas ng tubig at nilagyan ang isang baso.
Nagpa-impress naman sa kanya si Darkness at sinabing naayos nito ang armor sa katawan gamit ang gantimpalang natanggap nito sa pag-ani ng mga repolyo pero mukhang hindi pa rin natutuwa ang ating bida. Gumigiling naman si Megumin sa tabi na ginagawang parausan ang tungkod. Nakakuha ng milyon si Sato dahil sa paghuli ng repolyo kaya naglambing si Aqua sa kanya at humingi ng perang pambayad sa utang nito sa dalawang lalaki. Kung hindi kasi siya makabayad ay wasak ang puwet niya sa dalawang mukhang manyak kaya tinulungan din siya ni Sato. Nang sumunod na araw ay nagsuot ng bagong adventurer suit si Sato para sana sa kanilang susunod na quest. Pero sinabi ni Luna sa kanila na nawala na ang mga madaling monster quest dahil sa pagdating ng general ng Devil King kaya nagsipagtago ang mga mas mahinang halimaw kaya wala silang mahunting. Nang sumunod ay lumakad sina Sato at Megumin para samahan ng lalaki ang mage na magpraktis ng pasabog nito. At habang nasa daan ay nakakita sila ng isang kastilyo sa tuktok ng bundok na mukhang walang tao kaya naisip nilang pagpraktisan ito. Gamit ang malakas na kapangyarihan ay pinasabugan ni Megumin ang kastilyo bago siya nanghina at binuhat siya sa balikat ng ating bida pauwi. Araw-araw ay pumupunta sina Sato at Megumin sa lugar upang pasabugin ang kastilyo at upang maasa si Megumin sa paggamit nito ng kapangyarihan. Sa isang emergency battle ay dumating at nagpakilala ang isang leader ng armada ng Devil King na si Dullahan. Nainis si Dullahan dahil sa araw-araw na pagpapasabog sa kanyang kastilyo. Kaagad na nagtinginan ang mga tao habang si Megumin ay pinagpapawisan ng malapot at kalaunan ay humarap ito sa leader ng army. Sinabi ni Megumin sa leader ng kawal na sinadya niya talagang bombahin ang paligid ng palasyo nito para inisin ito at magpunta sa kanilang lugar para labanan siya. Nainis pa lalo ang pugot na general at gustong parusahan si Megumin ng sumpang kamatayan sa loob ng 1 linggo pero pumagitna si Darkness kaya ito ang tumanggap ng sumpa. Pagkatapos nito ay nagbanta ang general na mamamatay si Darkness sa loob ng 1 linggo. Nagbanta rin si Darkness sa kawal na kahit makuha pa nito ang kanyang katawan at abusuhin sa kahit anong posisyon ay hindi nito makukuha ang kanyang puso. Pero sinabi ng kalaban na kung gusto umano nilang mawala ang sumpa ay kailangang pumunta si Megumin sa kastilyo at umalis na ang pugot na general. Nagbabalak pa lang sina Sato at Megumin na bumalik sa kastilyo nang tinanggal na ni Aqua ang sumpa ng kamatayan kay Darkness. Dahil sa kagustuhang makaipon ng pera ay tumanggap sila ng bagong job offer para mag-purify ng lawa na pinamamahayan ng mga alligator. May kapangyarihan si Aqua para sa paglilinis ng tubig kaya nilagay nila siya sa loob ng isang kulungan para ligtas niyang ma-purify ang tubig kahit dumating ang mga buwaya. Makalipas ang mahigit na 2 oras na pagtambay at pagbuka ni Aqua sa tubig ng lawa ay dumating ang mga alligator at pinalibutan siya sa kanyang kulungan. Dahil dito ay napilitan ng Diyosa na gamitin ang kapangyarihan para gawing malinis ang tubig dahil sa paraang ito ay aalis ang mga buwaya. Bagamat natapos ni Aqua ang kanyang trabaho ay natrome naman siya sa pag-atake ng mga alligator. Kahit tinatawag siya ng mga kasama para lumabas at sinabing ibibigay sa kanya ang buong premyo para sa misyon ay ayaw na niyang lumabas ng kulungan. Habang nasa daan pa uwi ay nakasabayan ng grupo si Kyuya Mitsurugi na isa sa ipinadala ni Aqua sa Axel. Katatapos lang nilang patayin ang isang dragon gamit ang makapangyarihan nitong espada. Naiinis si Kyuya na sinira ang kulungan gamit ang lakas at nagpakilalang siya ang pinadala ni Aqua. Dahil dito ay naalala ni Aqua na isa pala siyang Diyosa kaya masaya siyang lumabas ng kulungan. Nanggagalaiti si Kyuya sa selos at hinamon si Sato sa isang duel pero nainis si Megumin at nagbantang pasasabugin si Kyuya kaya natigil ito. Pagkatapos ay nag-alok si Kyuya sa grupo na samahan siya sa paglalakbay para mabigyan niya ang mga ito ng mga kagamitang pandigma pero mukhang hindi siya type ng mga babae. Naasar na naman si Kyuya dahil kay Sato na lang palagi napupunta ang mga magagandang dilag kaya hinamon niya ang ating bida ng isang duelo. Pumayag si Sato at mabilis na inagaw ang espada ni Kyuya gamit ang stealing magic at tinuktukan si Kyuya na nahilo. Nagreklamo naman ang mga chicks ni Kyuya at nagmura kay Sato. Ngunit tumakbo ang mga ito sa takot matapos sabihin ng ating bida na nanakawin niya ang kanilang mga panty. Nang sumunod na araw ay sumugod si Kyuya sa bar matapos pagtangkaan ni Sato na habarin ang mga panty ng kanyang mga kasama. Pero sinuntok siya ni Aqua dahil sa pagkasira ng cage at sinabing bayaran niya ang pagpapaayos ng kulungan at agad naman siyang nag-abot ng pera. Kalaunan ay nagmakaawa si Kyuya kay Sato na ibalik na ang kanyang cursed sword at nangakong papalitan na lang ito ng isa pang espada pag nakabili na siya ng bago. Halos maiyak na ng todo si Kyuya nang mapag-alaman na ibinenta na pala ni Sato ang kanyang cursed sword at lumayas kasama ang kanyang 2 patutot. Muling biglang ipinatawag ang lahat ng mga bida at mga mandirigma sa lugar na iyon dahil dumating uli ang pugot na general na si Beldia. Galit na galit pa rin ito dahil patuloy pa ring binobomba ang tahanan nito. Sinabi ng mga bida na tahimik na sila pero tinuro ni Beldia si Megumin na salarin kaya pinagalitan ito ni Sato.
Nagtaka ang lalaki dahil paano siya nakakalakad pa uwi kada magpapaputok siya ay nanghihina ang babae. Nagilty naman na pasipol-sipol si Aqua dahil siya pala ang kasama ni Megumin kaya pinagalitan din siya ni Seto. Nagpalusot naman ang cute na si Megumin na ginamit niya lang ang kapangyarihan sa mga burol pero dahil gusto niya ng malaki at matigas na bagay ay sinubukan niya ulit gamitin ang kapangyarihan sa kastilyo. Nagalit na talaga ng husto si Beldia at sinabi sa grupo na hindi pa nakontento ang mga ito sa ibinigay na sumpa kay Darkness pero nang magpakita sa kanya ito ay nagulat siya at nagtataka kung paanong buhay pa at malakas si Darkness. Matapos magbanta na papaslangin ang mga taga-syudad ay ginamitan siya ng mahika ni Aqua at siya ay nagpagulong-gulong sa lupa. Tumayo ang kawal na pugot ang ulo at tinawag ang mga kawal na demonyo na mula sa impyerno pero muli na namang gumamit ng mahika si Aqua at pinagulong-gulong si Beldia sa lupa. Galit na talaga si Beldia at inutusan ng kanyang mga kawal na salakayin ang lungsod at habang hinahabol si Aqua ng mga demonyo ay lumikha ng mahika si Megumin para pasabugin si Beldia at mga kampa nito. Habang nagsasaya ang mga tao dahil inakala nilang tapos na ang laban ay nakatayo muli si Beldia sa harap nila. Dahil wala nang lakas si Megumin ay naglakas loob ang mga tao na lumaban at habang pinalilibutan ng mga ito si Beldia ay isa-isa nitong pinaslang ang mga taong sumalakay. Nang sumunod ay si Darkness naman ang humarap kay Beldia at kahit mas malaki ang sandata ng kanyang kalaban ay hindi pa rin siya sumusuko. Hindi pa rin naman siya nababahala dahil kahit paano ay hindi pa rin napupunit ang kanyang saplot at hindi pa nalalantad ang hubog ng kanyang katawan sa harap ng maraming tao. Nagalit si Beldia at sinabing huwag siyang itulad kay Seto na may pagkabastos. Nakaipon ng lakas si Seto at pinakitaan niya ng mga teknik si Beldia bago niya ito ginamitan ng steel move pero hindi ito umubra. Nang umabante si Beldia ay hinarap siya ni Darkness pero hindi siya kinaya nito hanggang sa mapabagsak niya ito. Ginamit ulit ni Seto ang kanyang kapangyarihang lumikha ng tubig para iligtas si Darkness at matapos matuklasan na ang kahinaan ni Beldia ay tubig ay lumikha si Aqua ng delubyo at binaha ang buong syudad. Matapos ang sakuna ay sinubukang kunin ni Seto ang espada ni Beldia pero sa halip na espada ay ang ulo ni Beldia ang kanyang nakuha at habang pinaglalaroan ang ulo nito na parang soccer ay ginamit ulit ni Aqua ang mahika nito upang tuluyang burahin si Beldia. Akala ni Darkness kung patay na ang mga siga nitong dating kagrupo kaya nagdasal siya para sa mga ito pero nasa likod lang pala silang buhay. Binuhay pala ito ni Aqua gamit ang kanyang healing ability at sisiw lang ito para sa kanya. Nang sumunod na araw ay nagparty ang grupo sa pagtatagumpay nila sa laban na may kasamang reward mula sa may matambok na bundok na si Luna. Pero dahil sa pinsalang idinulot ng baha sa syudad ay ginamit nila ang reward money para sa rehabilitation ng lungsod. Nagreklamo si Seto dahil wala silang pera para makabayad ng utang at sinisi si Aqua pero sinabi rin nito na wala silang magagawa dahil iyon lang ang tanging paraan upang iligtas ang lungsod laban kay Beldia. Lumapit naman sina Megumin at Darkness para magtanong kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Para sa kanilang susunod na quest ay pumunta sila sa kapatagan ng nyebe para pumatay ng snow sprites. Kitang-kita naman ang hubog ng katawan ni Darkness nang hindi siya naka-body armor. Sa pagsisimula ng quest ay pinasabugan ni Megumin ang mga snow sprites kung saan nakapatay siya ng siyam. Subalit ang nangyaring pagsabog ay nakagambala sa isang Winter Shogun. Ang malakas na Winter Shogun ay pinutol ang espada ni Darkness. Kaagad namang lumuhad at humingi ng paumanhin si Aqua sa Winter Shogun habang sinasabi kay Seto na gawin din ito. Si Darkness na naputol ang espada ay hindi naman natakot sa Winter Shogun at hinamon pa ng one-on-one pero inawat siya ni Seto at pinayuko ang kanyang ulo. Dahil sa espadang hawak ni Seto ay pinugutan siya ng ulo ng Winter Shogun. Sa kabilang mundo kung saan humarap si Seto kay Ares ay isinalaysay niya na pinaslang siya ng Winter Shogun. Inuumpisahan pa lang ni Ares ang ritual para mapunta uli sa mundo si Seto pabalik ng Japan kung saan magiging isa siyang mayamang tao nang tumawag si Aqua at inutusan si Seto na bumalik sa piling niya. Bawal sana ito ngunit dahil blinakmail ni Aqua si Ares ay pinabalik ni Ares ang lalaki pero sinabing secret lang nila ito. Nabuhay nga ulit ang ating bida na nakakandong ang ulo sa malambot na pagitan ni Aqua at may bonus pang yakap sa dalawang babaeng ninakawan niya ng panty. Hindi pa rin maalis sa isip ni Seto si Ares na kinabighanian ng bida, habang nilalantakan ng kanyang mga kasama ang maraming pagkain sa mesa. Nagrereklamo at nangangatog sa lamig si Aqua na nasa harap ng bonfire at binalak niyang sunugin ang orihinal na damit ni Seto pero pinigilan siya ng lalaki. Nang namatay ang apoy ay tumuwad siya para hipan ang apoy sa harapan ng bida. Ikaw boy, ano ang gagawin mo sa ganong sitwasyon? Isang araw ay bumisita sina Seto at Aqua sa isang magic shop na pagmamay-ari ng isang mahiyaing babae na si Wiz. Kalaunan ay napag-alaman na si Wiz ay isa sa mga general ng Demon King na siyang in charge sa pagprotekta sa barrier na nakapalibot sa kastilyo ng Devil King. Ibinunyag niya na mabubuksan lang ang kastilyo kapag natalo na sa laban ang lahat ng leader ng hari.
Wala naman daw siyang pakialam kung tinapos na ng mga bida si Beldia dahil manyakas din umano ito at ginagamit pa ang pugot na ulo nito upang bosohan ang matambok niyang paraiso. Para matulungan ang bida ay sinabi ni Wiz na nais niyang turuan si Seto kung paano manghigop ng mana at health mula sa iba pero kailangan niya ng enerhiya para dito. Nagboluntaryo si Aqua pero dahil opposite ang kapangyarihan ni Wiz na witch kay Aqua na purifier ay muntik ng mad-edo si Wiz kung hindi binatukan ni Seto si Aqua. Kalaunan pa ay na-upgrade ni Seto ang skill at natuto na siyang manghigop ng lakas. Sa isang mansion kung saan tumuloy ang grupo para paalisin ang mga multo na nakatira dito ay pinaalis ni Aqua ang marami dahil sa inis. Natulog naman ang iba pa dahil malaki ang kumpiyansa nilang bahala na si Aqua na maglilinis doon. Habang natutulog ay may nakitang manikang nakaupo si Seto na wala naman doon kanina. Habang pinipigilan ang kanyang takot ay pinagpiestahan siya ng mga manika hanggang sa mapadpad siya sa kwarto ni Aqua pero si Megumin ang naroon. Hinabol din pala ito ng mga manika sa sarili nitong kwarto kaya nagpunta siya sa kwarto ni Aqua pero wala doon ang babae. Dahil naiihi na si Seto ay papasok na sana siya ng banyo pero hinawakan siya ni Megumin na natatakot at sinabing sabay silang magtungo doon at sabay umihi. Hindi pa sila nakakapagbanyo nang biglang magpakita sa kanila ang mga nakakatakot na manika sa bintana kaya napatakbo palabas ang dalawa. Si Seto na nasa hallway ay nakakita ulit ng mga manika sa sulok at nagmamakaawa kay Megumin na papasukin siya sa banyo. Pinilit buksan ni Seto ang pintuan ng banyo at hinila si Megumin na umiihi kaya lumabas itong walang saplot saka sila tumakbo. Nagtago ang dalawa sa bodega habang pinipilit ng mga manika na buksan ang pinto. Naisip nilang biglain ang pagbukas ng pinto saka tumakbo pero nauntog pala si Aqua na nasa labas at nahilo kasama ang maraming mga manika. Matapos ang insidente ay nakakuha ulit sila ng reward at naging sila na rin ang may-ari ng bahay na iniwan ng mga multo. Si Seto kasama ang kanyang mga kaibigang adventurers na sina Keith at Dust ay pumunta sa isang shop na pagmamayari ng Succubay na nagbibigay ng erotic na panaginip sa mga male adventurers. Ngayon lang daw makakatikim ng masarap na putahe ang ating bida. Si Seto ay pwedeng pumili ng babae na makakasama niya sa kanyang panaginip nag-e-exist man ito sa totoong buhay o hindi. Sa isang dinner kasama ang mga babae ay nabighani si Seto sa mga ngiti ni Darkness pero nang malasahan niya ang laman ng crab ay marami siyang nakain dito. Ngunit hindi siya pwedeng maglasing dahil pinagbawal ito ng sexing succubay na nakausap niya. Nagpaalam na siya sa mga babae para maagang matulog pero dahil hindi makatulog ay naligo na lang siya. Kaso ay naidlip siya at pagmulat ng mata ay nakita niya ang pumasok na sexing katawan ni Darkness. Naisip ni Seto na ito na yung in-order niyang masarap na panaginip kaya aalis sana siya pero inutusan niya si Darkness na kuskusin ang katawan niya gamit ang cocomelon nito. Nahihiya si Darkness kaya si Seto na ang lumapit at inutusan ng babae na panasan ang likod nito. Habang pinupunasan ang likod ni Seto ay narinig nila ang sigaw ni Aqua na may nahuli silang intruder. Dali-dali siyang lumabas ng banyo upang magreklamo pero nakita siya ni na Aqua at Megumin at sinabing may natrap sa barrier na isang intruder. Nang makita ni Seto ang intruder ay napagtanto niyang ito talaga ang inutusan para sa kanyang panaginip kaya agad niya itong dinipensahan laban sa pag-atake ni Aqua. Lumabas naman si Darkness sa banyo at sinabing sinapian ng masamang espiritu si Seto dahil naging manyak ito. Pinaghahampas nila si Seto hanggang sa makatulog samantalang nakatakas ang succubus. Kinabukasan ay hindi raw maalala ni Seto ang mga pangyayari kung saan kinokontrol siya ng isang succubus bagamat kinikilig sa kanya si Darkness lalo na nang niyaya niya ito ng plakplokan sa bathtub. Sa isang emergency quest meeting ay humingi ng tulong ang grupo ni Seto sa mga tao upang tulungan sila sa kanilang misyon na wasakin ang destroyer na isang sinaunang sandata na mapanganib at kasalukuyang naglalakbay patungo sa kanilang lungsod. Umaasa ang mga tao sa explosion magic ni Megumin bagamat hindi pa ito nakakasiguro kung kakayanin itong pasabugin ang destroyer. Nagpresenta naman si Wiz at sinabing isa rin siyang adventurer na ipinagmamalaki ng mga tao. Kalaunan ay ibinunyag ni Darkness kay Seto ang kanyang tunay na pangalan bilang Dust Inesford Lalatinan na galing sa isang mayamang pamilya. Pero nang kantsawan siya ng lalaki ay nagalit ang bigatin ang boobs na knight. Sa pagdating ng destroyer sa nayon ay ginamit ni Aqua ang kanyang sacred break spell upang lusubin ang kalaban at masira ang protective barrier nito. Pagkawasak ng barrier ay agad na sinundan naman ng pinagsanib na explosion magic ni Megumin at Wiz ang pag-atake na siyang nagpabagsak sa destroyer sa mismong harapan ni Darkness. Subalit natuklasang nag-self-destruct mode ang destroyer at ngayon ay nanganganib ang buong syudad. Habang nagsisilikas ang mga tao ay sinabi naman ni Darkness na hindi dapat umaatras ang isang kabalyero sa laban at dali-dali itong pumunta sa kinaroroonan ng destroyer upang pigilan ang pagsabog nito. Lumakas naman ang loob ng mga tao at sabay-sabay ding sumugod na parang mga langgam. Iminungkahi ni Wiz na kung mahahanap nila ang controller ng destroyer ay posibleng mapahinto nila ang self-destruct mode.
Sa loob ng destroyer ay may nakita silang kalansay ng isang tao na nakaupo sa trono na kalaunan ay napag-alamang lumikha ng destroyer. Nang mahanap nila ang power core ng destroyer ay humiling si Whis kay Sato na makipaglaplapan pero hinigop lang ang enerhiya nito at nagkaroon si Whis ng kapangyarihang teleportation. Ayan ang akala mong sipsipan na parang langit ay naging pasakit pala. Kaso ang problema ay limitado lang ang kontrol ni Whis sa lugar na pagdadalhan sa power core. Pwede rin namang random teleport kaso lang kapag basta-basta na lang naipadala ang power core ay posibleng bumagsak ito sa mataong lugar. Pero nangako naman si Sato na aakuin niya ang responsibilidad kaya walang alinlangan na pinag-teleport ni Whis ang power core. Akala nila ay ligtas na ngunit nararamdaman ni Darkness na delikado pa rin ang destroyer sa kabila ng pagtanggal ni Sato sa power core. Naisip ni Sato na hiramin ang lakas ni Aqua para may magamit si Whis nang biglang dumating si Megumin na nakasakay sa likod ng tao na ang itsura ay mukhang patapon ang buhay. Ginamit ni Sato ang Drain Touch upang maipasa ang enerhiya mula kay Aqua papunta kay Megumin na siyang magpapalakas sa explosion power nito. Matapos makakuha ng sapat na enerhiya ay muling sumayaw si Megumin ng sayaw ng pagpapasabog at pinasabog niya ang destroyer, at sa wakas ay naging payapa ang syudad. Nagbalik tanaw si Sato sa kanilang naging karanasan at naghanda para sa bagong simula ng adventure. Hanggang sa dumating si Sena at inaresto si Sato dahil sa pag-teleport nito sa power core ng destroyer sa ibang lugar kung saan sumabog at sinira nito ang mansion ng gobernador. Minsan ay bumisita ang mga bida sa shop ni Whis at doon ay nakita nila ang isa pang Crimson Girl na nagngangalang Union. Nagpunta pala ito doon para lang makita nito ang idol na nais niyang gawing karibal na si Megumin. Wala sa kaayusan ang dalawang ito dahil para silang mga batang nagkakagulo. Inggit si Megumin sa malulusog na una ni Union kaya pinagsasampal niya ito. Sa utak ni Kazuma ay nais niyang ma-comfort siya ng mga kababaihan. Nakita niya ang isang bagay na nilagay niya sa kanyang leeg na ikinagulat ng mga kababaihan dahil isa pala itong sinumpang bagay. Kapag hindi niya nakuha ang kanyang wish sa loob lang ng 4 na araw ay masasakal siya at mamamatay ng tirik ang mata. Dahil sa awa at pag-aalala ng mga babaeng chicks niya ay nag-volunteer ang mga ito na gagawin nila ang lahat para tulungan siyang maalala ang wish dahil nakalimutan niya ito. Sinabi ni Aqua na bubuhayin na lang niya siyang muli kapag namatay ang bida pero sinabi ng lalaki na hindi na siya babalik sa mundong iyon kung sakali. Kaya napilitan din si Aqua na pagsilbihan ang lalaki. Agad na ginawang una ni Kazuma ang mga legs ni Whis at pinaghihipuan ang mga makinis na tilapia. Nang magtanong si Darkness kung ano ang gagawin niya ay pinag-push up siya ng lalaki na walang armor. Para tuloy puwet na tumatalbog sa sahig ang boobs ng babaeng knight. Akala ni Aqua kung maging siya ay gagawa ng kalibugan ni Kazuma pero inutusan lang ito ng lalaki na kumuha ng pagkain para sa kanya. Pagkaalis ni Aqua ay pinaglaro ni Kazuma sina Union at Megumin na maglaro ng papel gunting bato at kada matatalo ay magtatanggal sila ng isa sa kanilang mga damit. At pagbalik ni Aqua ay nagulat siya dahil nakapanty na lang si Union. Pero inutusan uli ni Kazuma si Aqua na kumuha ng alak. Pagkaalis nito ay inutakan ni Megumin si Union na parang magkaibigan sila pero hindi pala dahil ang angas pa ng ngiti nito pero dahil sa inis ay pinilit ni Union na alisan siya ng damit. Pagkatapos ng araw na iyon ay pagod ang mga babae dahil sa pinapagawa ng lalaki sa kanila. At hindi pa rin natanggal ang collar nito sa leeg. Kinabukasan ay ginawang una ni Kazuma si Whis at ang laki at ang luwang naman yan. Nang sumunod na araw ay naligo silang lahat ng sabay at doon ay nais pagmasdan ni Kazuma si Darkness na maligo sa harap niya. Saka nang mapunasan na ng mga babae ang lahat ng parte ng katawan niya maliban na lang kay Junjun ay ito naman ang pinipilit na ipapunas ni Kazuma kay Megumin. Kaya dahil sa inis ay nagsummon si Aqua ng mainit na tubig mula sa lupa at hinugasan nito ang puwet ng lalaki kaya siya nagmukhang bakla. Nang sumunod pang araw ay nag-order si Kazuma na bigyan siya ng inumin ni Whis gamit ang kanyang bibig. Kaya mas nainis ang mga babae lalo na si Aqua. Pinwersa ng mga babae na mag-isip si Kazuma at alalahanin ang kanyang wish nang sa ganon ay hindi siya matigok, pero wala siyang maalala. Sa araw na hihigpitan na ng mahiwagang choker ang kanyang leeg ay nagpasalamat siya sa mga babae at sinabing huwag siyang kakalimutan. Dahil dito ay naantig ang mga babae at niyakap siya para maging comfortable. Dahil sa sarap ay hindi niya naramdaman ang pagkakaalis ng choker. Saka isa-isa niyang sinabi ang nais sa mga babae. Sinabi niyang noong binubuhat niya si Megumin ay hindi daw niya naramdaman ang boobs nito dahil sa liit. Sinabi niya kina Union at Whis na kahit para daw mapupunit ang kanilang mga damit dahil sa bigat ng kanilang mga dinadalang hinaharap. Samantalang si Darkness ay mukhang boobs lang talaga kada nakikita ni Kazuma. Pinagtapat din niya kay Aqua na noong nakatira pa lang sila sa stable at natutulog sila ay inamoy-amoy niya ang buhok ng babae para gisingin si Taguro pero wala daw talagang epekto kaya walang nangyari sa kanila. Nalulungkot si Aqua na huwag daw mamatay ni Kazuma pero biglang nahulog ang choker na nakita ng mga babae.
Kaya sa inis ni Aqua ay muli niyang pinasuot ang choker at saka muling pinakita si Kazuma na kaharap ng goddess na si Ares dahil muli siyang namatay. Ngunit muli siyang naibalik at minsan ay may nakaharap silang akala nilang golem pero kamag-anak pala ni Volts 5 na robot. Inutusan ni Seto na pasabugin ito ni Megumin pero bago lang ito sa paningin ng babae kaya mas nais niya itong hulihin at may uwi. Kinalaban ni Darkness ng mano-mano ang robot at nang matanggal ang armor ng babae ay nilabasan ito ng maraming beses dahil sa malikot na daliri ng robot sa siopaw nito. Dahil dito ay napilitan din lang si Megumin na pasabugin ang robot at ito ay nasira. Kaso ay may self-destruct ulit ito kaya sumabog sila. Sa bar ay may babaeng nagtatanong ng kwento ng pabida na si Seto at Anemo ay bilib na bilib ito. Pero dumating si Kyuya at dahil siya ang number 1 explorer ay mas hinangaan ng babae ang legendary warrior. Dahil nasa pawan ay pinarinig ni Seto na tinalo niya noon si Kyuya noong nagduel sila. Dahil mayabang ay dumating si Luna at binigyan ng trabaho ang bida at hindi nakatanggi ang pabidang lalaki dahil naroon ang fan niyang babae. Nagpunta sila ng isang dungeon at nakita nilang ang loob nito ay parang isang dating laboratory. May umataking mga manika kay Aqua pero agad niya rin itong tinalo. May nakita silang diary ng isang taga-Japan na henyo at na-reincarnate din sa mundon iyon at gumawa ito ng mga chicks na robot. Noong una ay nais niyang gumawa ng robot para labanan ang Devil King pero nang magtagal ay mas nais nitong ibenta ang imbensyon. Binayaran naman siyang gumawa ng robot pero namatay din siya sa sariling imbensyon. Siya rin pala yung gumawa ng nakalaban nila dating The Destroyer. Nasabi ng henyo na isa siyang masuchest at nakagawa siya ng mga chicks na robot at iniwan sa lab na iyon. Sinabi ng mga babae na huwag na nilang buksan ang vault baka may lumabas na kalaban pero yung chicks na robot ang naiisip ni Seto kaya binuksan niya ang pinto. Lumabas naman ang isang babaeng robot at nagtanong kung sino ang kanyang master. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Seto na siya ang master. Kaya nilabas ng robot na babae ang mga latigo nito. Saka naalala ni Seto na masuches pala ang gumawa ng robot kaya namamalo ng puwet ang robot na babae at kawawang Junjun ni Seto. Si Kazuma ay inaresto matapos ang nangyaring aksidente kung saan sumabog ang mansyon ng isang maharlika. Pakiramdam ni Kazuma ay siya na ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Nilitis ng magandang prosecutor na si Sena ang kawawang si Kazuma habang pilit itong pinapaamin ng mukhang disgrasyada na si Aqua. Bagamat wala umanong nasaktan sa nangyari ay hindi patiyak kung si Kazuma ay isang alagad ng kadiliman o terorista. Ipinagtanggol naman ni The Witch Megumin si Kazuma sa lahat ng paratang at ang tangi lang umano nitong naging kasalanan ay ng boso at ng hipo. Dagdag pa ni Darkness na wala umano sa hitsura ni Kazuma ang maging isang terorista kahit pa umano wild ang tingin nito sa kanya. Sinapian lang daw umano si Kazuma ng espiritu ng demonyo kaya siya nakagawa ng kasalanan. Sinigundahan naman ng isa pang lalaking naka-neck brace na hindi isang kriminal si Kazuma at kalaunan ay ang mga naging kaibigan nito sa nayon. Ayon kay Sena ay wala umanong problema kung sasamahan ng mga sumisigaw na mga tambay at tismosa si Kazuma sa loob ng bilangguan. Kaya biglang natigil ang pag-cheer nila sa bida at bigla silang kanya-kanyang gawa ng scapegoat. Mga hudas at mang-iiwan sa ere. Habang naguhudas ang ibang kasama ay nagboluntaryo naman si Darkness na magpakulong pero hindi ito pinayagan. Kaya kawawang nanghimas ng rehas imbes na mainit na siopaw ang kawawa nating bida. Isang gabi ay binisita ni Aqua si Kazuma sa selda nito at nangakong ililigtas ito dahil umano bibitayin ito sa lalong madaling panahon. Binigyan si Kazuma ng isang susi para buksan ang gate ng selda at dahil combination lock pala ang nakalagay sa selda ay ibinalik niya ang susi sa nagbigay at natulog na lang. Kinabukasan ay nagkaroon ulit ng isa pang pagsabog na diversion ni Megumi at Aqua para iligtas si Kazuma. Nagbigay ng lagari si Aqua kay Kazuma para putulin ang rehas na bakal, kaso lang ay hindi nito maabot ang bintana at hindi magkasya ang patungan papunta sa loob kaya isinoli niya ang lagari at natulog na lang ulit. Dahil sa kabigwang makatakas ay ininterrogate si Kazuma gamit ang isang magic lie detector. Nagawa ni Kazuma na magamit ang lie detector bell para mapatunayang tinalo niya ang isang general ng Devil King at nagpasalamat naman ang narattle na prosecutor at binigyan siya ng tea. Kaso ay na-detect ng bell na kilala niya ang isang general ng Devil King na walang iba kundi si Wiz. Dumating ang araw ng pagbitay kay Kazuma at maraming nanonood na marites. Tapos inakusahan si Kazuma na magnanakaw ng panty ng mga babae at may mga nagtestimonyo sana na tutulong pero naging dagdag sakit sa ulo ng bida. Bagamat napatunayan ni Kazuma na hindi siya bahagi ng hukbo ng hari ng Diablo ay nasintensyahan pa rin siya na nagkasala dahil sa impluwensya ni Olderp na isang dating gobernador ng Axel. Sa sandaling iyon ay inihayag ni Darkness ang kanyang pagiging kasapi sa pamilya Dust Ines na kilalang tao doon at nakumbinsi ang hukom na bigyan si Kazuma ng higit pang panahon para malinis ang pangalan.
Hindi sana papayag si Aldorp pero nang sabihin ni Darkness na gagawin niya ang lahat ay napatingin ang Lord sa boobs ni Darkness at saka napangiti hihihi. Ang gagawin na lang ngayon ni Kazuma ay patunayan na wala siyang kasalanan at bayaran ang mga pinsala sa mansyon. Subalit ipinagutos ng korte na bawiin ang mga ari-arian ng nasasakdal upang mabayaran nito ang mga utang. Nababahala si Kazuma dahil hindi pa rin bumabalik si Darkness mula sa pakikipag-ayos kay Aldorp at napaisip na baka sinamantala na ng girl ang kahinaan ng babae. Si Megumin naman ay nagdala ng isang pusa na pinangalanan niyang Chomesuke. Hindi sana ito mag-aalala kay Darkness pero sinabi kasi ng dalawa na baka binutis-butas na si Darkness at pinagtampisawan ni Aldorp kaya napaiyak na rin ito. Ang grupo ay inatasan ni Senna upang pigilan ang grupo ng mga palaka pero hindi nila akalain na mas agresibo ang mga ito kahit sa panahon ng snow. Nagising kasi ang mga ito sa kanilang hibernation dahil sa mga pasabog na ginawa noon ni Megumin para sana etakas si Kazuma. Hinabol ng isang kakamping si Aqua at pinaliguan ng malagkit na amoy Zonrox. Ang kakamping ay nagkaroon ng dalawa pang mga kasama. Ang isa ay Asol at ang isa ay Delawan. Hinabol nila ang tatlo at sa huli ay pinaliguan na naman si Aqua ng malapot na likido pati na si Senna. Labas-masok sila sa bunganga ng palaka na parang nasasarapan. Kalaunan ay dumating ang isang napakaganda at napaka-sexing binibini na si Union na karibal ni Megumin at iniligtas ang dalawang babae mula sa mga mahilig sa BJ na mga palaka. Ang magkaribal na sina Megumin at Union ay lawlaw ang panty, ay nagkaroon ng duelo kung saan ang mananalo ay manlilibre ng pananghalian. Subalit dahil sa malagkit na likido sa katawan ni Megumin ay natakot si Union kaya sumuko na lang ito. Habang naglalakad sa kalye pauwi ay binigyan si Kazuma ni Megumin ng isang bola na pwede niyang ibenta. Bilang pasasalamat ay sinabihan ni Kazuma si Megumin na maganda na nagpakilig naman sa babae kaya pinaliguan din ito ang lalaki ng katas na malagkit. Pag-uwi ay nagunahan ang dalawa sa pagpasok sa banyo ngunit walang gustong magpabigay. Kaya nagtanggal ng damit ang lalaki sa harap ni Megumin para maasiwa ito pero naisip nitong mas psycho din ang lalaki at kunwari maghuhubad din ito. Pero masaya ang lalaki kaya nahiya siya at umatras. Pero tinukso siya ng lalaki kaya nagalit at sa huli ay sabay silang naligo. Narinig nila ang pagdating ni Aqua at dahil sa takot nila na baka mag-react si Aqua kapag nakita sila sa bathtub ay ginamit ni Kazuma ang kapangyarihan upang takpan ang pintuan. Pero hindi pumasok si Aqua. At dahil naubusan ng lakas si Kazuma na bumagsak at hindi makagalaw ay inabuso siya ni Megumin sa loob. Lagot kang Junjun. Kinabukasan sa tindahan ni Wiz ay may isa pang tunggalian sina Megumin at Union para magpasya kung sino ang maaaring gumamit ng mahiwagang friendship crystal. Ginamit nila ang kapangyarihan para makita ang ipapakita ng kristal pero hindi nila inaasahan na ang naipakita ay ang mga nakakahiyang bagay na ginawa ng dalawa. Si Megumin ay nagnanakaw ng pagkain ng iba o di naman kaya ay kumakain sila ng insekto ng kanyang kapatid. Samantalang si Union naman na nagsabing marami siyang kaibigan ay nabisto na nagsisinungaling nang mag-birthday siyang mag-isa at palaging wala siyang kaibigan. Dahil sa inis ni Megumin ay binasag nito ang kristal at pinabayad ito ni Wiz kay Kazuma. Sa kagustuhang kumita ng kaunting pera ay pumunta sina Kazuma at Aqua sa bagong tuklas na pathway sa Killis Dungeon. Sa dilim ay napagtanto ni Kazuma na nakakakita pala si Aqua sa dilim kaya napahiya siya dahil nagsay-sarili pala siya sa dilim noong silang dalawa lang noon ni Aqua sa stable. Nagdadaldal sila nang biglang may umataking halimaw na muntik ng kinaihi ng dalawa pero mabuti na lang at napatay ito ni Aqua. Sa kanilang paghahanap ng kayamanan ay muntik na silang makain ng mukhang ball na halimaw pero may mga ngipin pala. May mga umataking zombie sa dalawa pero dahil sa Diyosa si Aqua ay nagawa niyang mapauwi ang mga multo ng mga ito. Nabuksan ang isang dingding at natagpuan nila ang Dungeons Master na isang dating archwizard na ang pangalan ay Kill. Mukha itong masama noong una pero hindi pala. Naghahanap daw ito ng isang archpriest upang mapagpahinga siya at ma-reincarnate kasama ng yumao nitong asawa. Matapos may hatid si Kill at matanggap ang kanyang kayamanan ay napagtanto ni Kazuma na ang banal na aura ni Aqua ang patuloy na tumatawag sa mga undead. Kaya iniwan niya ito sa dilim gamit ang kanyang kapangyarihang magtago. Dahil dito ay naging kawawa ang babaeng walang panty. Nakauwi ang dalawa na masaya dahil marami silang nakuhang ginto at kumain sila ng masarap na pagkain. Ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay at tinawag lahat ng mga sunog, baga at artex ng lakandula habang si Union ay nakasilip lang na nainggit. Inudyukan ng mga isip bata si Boy Bastos na gumawa ng paborito nilang magic trick na steal skill at saktong pagpasok ng babaeng magnanakaw ay nanakaw ang panty nito kaya muling winagayway ni Kazuma sa hangin ang puting bandila. Kaya nainggit din ng iba pero wag mong gagayahin kung ayaw mong matulfo. Naiinis si Kazuma dahil nagastos lang sa inuman sa bar ang lahat ng perang pinaghirapan nila sa dungeon dahil kay Aqua. Kaya kinuha nito ang paboritong alak ng babae bilang pambayad na iniyakan nito.
Isang araw ay bumalik si Darkness sa grupo na sobrang laki na ng mga hamburger at humihingi siya ng tulong sa kanyang mga kasama dahil ipinagkasundo na siyang ipakasal kay Walter na anak ni Aldorp. Kapalit umano ng pabor na ibinigay kay Kazuma ay humingi ng demand si Aldorp ng isang arranged marriage meeting para sa anak nito. Kaya daw siya natagalan sa pagbalik ay dahil nag-iisip siya ng scapegoat pero sumang-ayon na ang kanyang ama sa arranged marriage kaya nakiusap siya kay Kazuma na kumbinsihin ang ama na baguhin ang isip. Inisip ni Kazuma na okay lang din naman na mawala si Darkness dahil hindi niya ito maasahan pagdating sa laban. Collateral damage kumbaga, kaya upang hindi naman mahalata na gusto niya itong paalisin ay sinabi na lang ni Kazuma na tanggapin kunwari ni Darkness ang arrangement at sirain ito pagkatapos. Pero kailangang pangalagaan nito ang dangal ng pamilya. Mayat maya pa ay dumating si Sena at tinanong si Kazuma kung may kinalaman ito sa pagdating ng mga umaaligid na halimaw sa bayan. Ipinagtanggol naman ni Megumin si Kazuma at sinabing meron pa silang mas mahalagang bagay na gagawin. Para mapaalis si Megumin ay inutakan siya ni Kazuma para samahan sina Sena at sila na ni Aqua ang bahala sa problema ni Darkness. Ipinakilala ni Darkness ang kanyang dalawang alalay na sina Kazuma at Aqua sa kanyang ama. Matapos nilang magpalit ng damit ay dumiretso sila sa silid ng seremonya at nagumpisang maging wild si Lalatina. Habang sinusubukan ni Darkness na pakitaan si Walter sa kanyang masamang asal ay nainis sa kanya si Kazuma. Inakala ni Darkness na bumaliktad na sa kanya si Kazuma, pero pinag-iingat lang nito si Darkness na huwag madungisan ang kanilang pangalan na bahagi ng kanilang napag-usapan. Sa pagsisimula ng marriage meeting ay nagpakilala sina Darkness at Walter sa isa't isa. Nainis na naman si Kazuma sa pagdadaldal ni Darkness kaya pinalamig niya ang katawan nito gamit ang mahika. Pumunta sila sa garden kalaunan kung saan ibinulgar ni Darkness na lagi silang magkasama ni Kazuma saan man sila magpunta at naliligo din sila ng sabay at maging sa pagtulog sa iisang kwarto. Hindi na umano makatiis si Darkness at pinunit ang kanyang suot hanggang sa tumambad ang mapapa o mamaka sa ganda ng mga hita. Pero pasimple lang si Walter na gentleman pa rin sa harap ng legs. Hinamon ni Darkness ang lalaki pero sinabi ni Walter na hindi siya nananakit ng babae pero napilitan din siya. Natalo sa Darkness na napalo-palo subalit lalo lamang naging wild ang babae at hindi tumitigil sa paghamon kay Walter. Nagpasyang sumuko si Walter sa laban matapos mapagtanto na mas malakas ang strength of will ni Darkness. Hindi pa nakontento si Darkness at si Kazuma naman ang kanyang hinamon ng one-on-one. Ginamitan ni Kazuma si Darkness ng mahika at pinaliguan ang buong katawan nito. Tumambad lalo ang mga hubog ng katawan ni Darkness na lalong nagpa-excite sa nanonood. Maliwanag umano na isang packboy si Kazuma ayon kay Aqua dahil gustong-gusto niyang hinuhubaran ang babae na kanyang nakakalaban. Nilabanan naman ni Darkness si Kazuma ng grappling subalit lumakas pa lalo ang makamundong pagnanasa ng lalaki at hinigop ang lakas ni Darkness hanggang manghina ito at bumag. Kaya nang makita ito ng ama ay muntik nang mapugutan ang dalawang lalaki. Kalaunan ay nagpaubaya si Walter kay Kazuma dahil mas magiging masaya daw si Lalatina sa piling ni Kazuma. Ipinagkatiwala ni Ignis si Darkness kay Kazuma at nang magising si Darkness ay nakiusap siya sa kanyang ama na kanselahin na ang arranged marriage meeting sa dahilang nagdadalang tao siya at si Kazuma ang ama ng kanyang dinadala. Naset up ang bida. Umalis si Walter habang naiyak si Ignis dahil akala niya ay magkakaapo na siya. Galit na naman ang prosecutor na si Sena kay Kazuma dahil daw sa pagbukas nila ng secret dungeon ay mas dumami ang mga halimaw. Ikinatwiran naman ni Kazuma na wala silang kinalaman maliban kay Aqua na nilalapitan ng mga undead at mga tikbalang. Dahil sa magic circle na iginuhit ni Aqua sa piitan ni Kill ay nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang explosive doll monsters at ngayon ay nanganganib ang bayan. Hindi tinabla ng manikang terorista ang katawan ni Darkness kaya pinangunahan niya ang pagpasok sa Killis dungeon para burahin ang magic circle. Sa wakas ay nagagawang tamaan ng kanyang espada ang mga manika at pinasabog ang mga ito isa-isa. Sa muling pagsisiyasat sa piitan ay natuklasan ni Kazuma at Darkness ang Arch-Magician sa likod ng mga manika na si Venir. Si Venir ay isa sa mga general ng Devil King at may kakayahang basahin ang iniisip ng isang tao. Nasira ang katawang lupa ni Venir dahil sa pag-atake ng Crusader sa kanya, pero nang akala nilang ayos na ay dumikit ang maskara sa mukha nito at inangkin ang katawan ni Darkness. Dahil dito ay nagkaroon ng kaguluhan sa katawan ni Darkness dahil naglalaban ang babae at ang general kung sino ang kokontrol sa katawan. Nararamdaman pa ni Venir ang pagkalibog ng masuchista dahil sa pagpapahirap na ginagawa niya. Sinamantala ito ni Kazuma para burahin ang circle gamit ang basahan. Pagkatapos linisin ni Kazuma ang magic circle at ilagay ang selyo sa maskara ni Venir ay sinubukan ni Venir na gamitin ang katawan ni Darkness para maghiganti kay Aqua. Hindi daw siya nananakit ng tao pero dahil Diyosa si Aqua ay malalagot ito.
Agad na inatake ni Aqua ang katawan ni Darkness saka inutusan din ni Senna ang mga macho pero mahihinang nilalang na umatake pero wala silang kaya. Hinarap ni Kazuma si Vanir at sinabing tatanggalin ang selyo sa mukha nito. Ang selyo ay natanggal subalit kinokontrol pa rin ni Vanir ang katawan ni Darkness. Dahil walang ibang paraan ay nagpunta si Darkness sa open ground at sinabing pasabugin siya ni Megumin. Kahit ayaw sana ay gumawa ng malakas na pagsabog si Megumin upang sirain si Vanir. At lahat ng ito ay nasaksihan ni Senna. Pagkatapos ng insidente ay pinarangalan si Kazuma ng malaking pera at si Senna ay humingi ng paumanhin dahil sa mga nasabing masasama. Nabawasan ang alalahanin ni Kazuma dahil sa wakas ay nalinis na ang kanyang pangalan. Maging si Darkness ay nakatanggap ng parangal at binigyan ng bagong armor suit para palitan ang dating kasuotan. Nakaligtas pala ito sa pagsabog pero hindi na mahanapan ang kalabang general. Tinawag si Darkness na lalatinan ng mga patapon ang buhay na naglagay sa kanya sa kahihiyan. Pagkatapos magbayad ng mga utang ay naiwan ang milyon-milyong Ares bilang pera ni Kazuma kaya naging mayaman na ito. Isang araw ay bumisita sina Kazuma at Darkness sa tindahan ni Wiz pero nagulat sila nang makitang buhay pa ang general na payaso na ngayon ay isa ng good boy. Napag-alaman din na nagbitiw na si Vanir sa kanyang posisyon bilang Her Errol ng Devil King upang makipagsosyo sa negosyo ni Wiz at magbenta ng mga produkto na mula sa mundo ni Kazuma. Ang isa sa mga binibenta ni Vanir ay ang Kotatsu mula sa Japan na naging kinaadikan ni Kazuma. Naging parang pagong ang bida at hinaharas sina Darkness at Megumin gamit ang malikot na pang-finger kapag sinusubukan siyang ilabas. Kaya sa inis ay hinagis siya ng mga babae na parang taing tinapon sa palikuran ng kapitbahay. Nang maglaon ay pumunta si Kazuma at ang kanyang grupo sa tindahan kung saan nagpagawa si Kazuma ng bagong espada at full plate armor. Ngunit nabibigatan siya dito ay hindi makagalaw kaya binalik na lang at kinuha lang ang espada. Kaso ay masyado itong mahaba kaya pinalitan niya na lang ito ng mas maliit. Nag-iisip pa lang ng pangalan si Kazuma para sa espada pero tinatakan na ni Megumin ang espada at pinangalanan na Chenchumaru. Para sa bagong quest ay kailangan nilang ubusin ang mga halimaw na tinawag na Lizard Runners. Mateng season ng mga ito at dahil sa nagpapabilisan ng pagtakbo ang mga lizard ay nakakasira tuloy sila. Nag-isip ng magandang plano si Kazuma na sinang ayunan ng mga babae. Pero nang dumating ang mga dambuhalang butiki ay agad na nagpalipad ng kwitis si Aqua na ikinagalit ng mga tumatakbong butiki. Sinubukang pasabugin ni Megumin ang mga butiki pero nawalan pala ito ng lakas dahil hinigop ito ni Kazuma kanina. Humarap naman si Darkness pero na-stampede lang siya. Tinarget ni Kazuma ang prinsesa ng mga butiki pero nahulog ito sa kinatatayuan niyang puno kaya nahulog ang bidang lalaki at nabagok ang ulo na kanyang kinapanta sa harap ni Ares. Tinanong ni Kazuma si Ares kung ano ang nangyari sa kanyang mga kasama ngayong namatay na siya pero ayos lang daw ang mga ito. Habang naghihintay na muling buhayin ay parang nararamdaman ni Kazuma na si Ares na ang kanyang ideal woman. Nag-isip si Kazuma kung magagawa niya ba talagang talunin ang Devil King kapag nakabalik na siya sa pagkabuhay na kasama ang tatlo. Sawa na siya umanong mabuhay kaya hihilingin na lang niyang maipanganak muli bilang isang sanggol sa Japan. Naririnig ito ng mga babae na naghihintay sa pagkabuhay ni Kazuma kaya sinabi ni Aqua na hinuhubaran na raw ni Megumin ang kanyang pantalon at ginagawa na daw ng masama si Junjun. Kaya naasiwa ang bida at agad na bumalik sa tulong ni Ares. Muntik nang masakal si Junjun. Pag-uwi sa mansion habang naliligo ay galit na hinanap ni Kazuma si Megumin dahil nakita nito ang sinulat ni Megumin na magkasing liit daw ang espada niya kay Junjun. Nahulog ang saplot ni Kazuma at napangiti na lang si Aqua. Nagtimpla si Aqua ng tea pero na-purify ito ni Aqua at hindi naman nagalit si Kazuma, bagkus ay masaya pa. Dahil dito ay nag-alala si Megumin kay Kazuma dahil sa bago nitong pagkatao na hindi nagagalit. Akala niya kung dahil ito sa sinulat niya sa tiyan ng lalaki pero sumenya si Darkness kay Megumin at ipinaliwanag ang nangyari. Galit na nagwawala si Kazuma at hinahanap si Megumin nang dumating si Vanir. Ipinagtaka ni Aqua kung paano nakapasok sa mansion si Vanir at sinabi nitong mahina ang barrier. Nalaman ni Aqua na nakipagkasundo pala si Kazuma sa demonyo na business partner sila sa pagbebenta ng produkto na gawang Japan sa mundong iyon. Kinantsawa ni Vanir si Aqua na hindi daw siya tulad ni Aqua na Diyos-Diyosan. Uminit ang ulo ni Aqua dahil sa mga sinabi sa kanya ni Vanir at sinunog ang katawan nito pero nakaligtas pa rin. Kalaunan ay inalok ni Vanir si Kazuma na ibenta ang intellectual rights nito kapalit ng mga real-world products. Magbibigay daw siya ng monthly profit sharing na 1,000,000 Ares kada buwan. Mula noon ay naging kalmado na si Kazuma at Aqua. Nang inalok ni Darkness si Kazuma na pumunta sila sa isang kill quest ay sinabi nitong hindi na nila kailangang gawin ang mga bagay na mapapanganib. Tungkol naman sa Devil King ay pwede umano silang mangupahan ng mga malalakas na adventurers. Ang paggamit ng salapi para lang tapusin si Devil King ay isa umanong insulto ayon kay Megumin.
Para makalabas ay niyaya ni Megumin ang mga kasama na pumunta sa hot spring ng Arkan Krisha upang gumaling ang pinsala ni Kazuma. Bumisita si Kazuma sa tindahan ni Venir para magpaalam at nakita niya si Whis na parang nasunugan ng pera pero kinuryente pala siya ni Venir dahil lang sa produktong parang dildo. Bago pumunta ng hot spring ay binuhat ni Kazuma si Whis na unti-unting nawawala kaya napilitan ng lalaki na higupin si Darkness para mabuhay si Whis kaya siya sinakal. Hindi sila kasya sa upuan kaya naglaro ng bato-bato pick sina Aqua at Kazuma pero talo ang babae kahit binasbasan pa nito ang sarili. Saka sila nag-away dahil nagsisingilan silang kasalanan ng bawat isa kung bakit sila nasa mundong iyon. Sa gitna ng biyahe ay natatanaw nila ang mga running kite hawks at mabilis na papunta sa kanilang direksyon. Napag-alaman ni Kazuma na ang katawan ni Darkness ang dahilan kung bakit umatake ang mga running kite hawks kaya bumaba ang grupo sa karwahe upang harapin ang mga nag-estampede na mga eagle ostrich na paparating. Tumayo si Darkness sa gitna upang pigilan ang mga paparating na ibon pero umatake ang isang bantay gamit ang tali. Kaso ay si Darkness ang nasilo at not alien. Na-excite siya sa sakit ng katawan na paparating pero iniwasan siya ng mga ibon at iniwasan din ng mga ito ang mga karwahe. Pero bumalik ang mga ito. Dahil wala na raw oras para makapasok ang katatapos lang labasan ng kasiyahang night ay sinabi nitong kalagkarin na lang siya sa likuran at itinuloy nila ang biyahe. Sarap na sarap si Darkness habang tumatalbog-talbog ang kanyang katawan sa daan. Papunta sila noon sa isang kuweba na kabisado ng kabalyero para doon ipunin ang mga ibon. Habang hindi pa nakakarating sa kuweba ay ginamit ni Whis ang kanyang bottomless swamp upang mahuli ang ilang ibon kaya napigil sila saglit. Umakyat naman si Kazuma sa tuktok ng kale at pina na ang mga malalaking ibon gamit ang skill at pinalakas pa siya ni Aqua. Nang makarating ang grupo sa lugar ay inihagis ni Kazuma si Darkness sa pasukan ng kuweba kung saan pumasok ang mga higanteng ibon bago ginamit ni Megumin ang magic explosion nito at pinasabog ang kuweba kasama ng mga ibon. Nagpasalamat ang isang lalaki sa ginawa ng grupo ni Kazuma at nag-aalok sana ito ng ginto ngunit dahil sa konsensya ay hindi tinanggap ng bida ang gantimpala. Nag-party-party muna ang lahat pero nang nakatulog na sila sa kalagitnaan ng gabi ay biglang nagising ang grupo dahil sa maraming zombies na dumating. Ginamit muli ni Aqua ang kanyang mahika upang lipulin ang mga zombies at kada tirada ng babaeng walang panty ay parang nasisiyahan ang mga hindi naliligo. Maging si Whis na isang undead ay nadamay din sa spell kaya niligtas siya ni na Darkness at Kazuma. Lihim ulit na humihingi na paumanhin si Kazuma sa perwisyong idinulot ng kanyang grupo. Nang bibigyan sila ulit ng gantimpala ay tinanggihan ito ni Kazuma. Sa wakas ay nakarating ang grupo sa Arkan Resha na isa palang napakagandang lugar. Sinalubong sila ng mga di kilalang tao at tinanggap ng buong buo. Umalis sina Aqua kasama si Megumin para magpunta ng kanyang simbahan. Nagising si Whis mula sa isang masamang panaginip habang sina Kazuma at Darkness ay nakabantay sa kanya. Habang naglalakad ay may isang babaeng lumapit kay Kazuma na may manipis na mga mansanas at hinawakan ang kanyang kamay. Binabasa daw nito ang kanyang kapalaran at magiging malas siya kapag hindi sumali sa kanilang relihiyon. Niyaya siya nitong makipag-date pero nang tumanggi si Kazuma ay pinipilit pa rin siya nitong sumama habang gumigiling. Ngunit nang pinakita ni Darkness ang kanyang kwintas at sinabing tagasunod siya ni Ares ay umalis itong nagagalit at nagdudura. Patuloy pa rin na ginugulo sina Kazuma at Darkness ng mga panatikong access at sinusubukan silang i-convert sa simbahan ng mga ito hanggang ipakita ulit ni Darkness ang kwintas at dumura na naman ang dalawang panatiko bago umalis. Isang cute at mabait na batang babae naman ang nakasalubong ni Kazuma at Darkness sa daan. Tinanong ang pangalan ni Kazuma at hiniling na isulat ang kanyang pangalan sa isang papel subalit isa palang membership form ang ibinigay sa kanya. Sa sobrang inis ay pinunit ni Kazuma ang form ng bata. Sa simbahan ay may lumapit kay Kazuma na isang magandang babae at inakit siya nito kaya nag-blush ang bida na napagtawanan ng chicks. Nagbibiro lang daw ang magandang babae. Nasa loob din ng simbahan si Megumin na parang kinikilabutan habang si Darkness ay pinagbabato sa labas ng mga paslit. Pumasok si Kazuma sa may kumbento kung saan alam niyang naroon si Aqua na nakikinig ng mga kumpisal ng mga tagasunod niya. Sinermonan ni Kazuma ang nagsasalita sa kabilang divider na si Aqua. Sinabi ni Kazuma kay Aqua na pagsabihan ang mga followers nito na tigilan na ang panghihikayat sa kanila na maging tagasunod ng Diyos ang Aqua. Kalmadong dinedma ni Aqua ang kahilingan ni Kazuma pero dahil sa kasisigaw ni Kazuma ay napasigaw din ang babae at pinaalis ang lalaki. Binago ni Kazuma ang kanyang approach at nagkumpisal na nasira nito ang paboritong pamaypay ni Aqua at nainom nito lahat ang paboritong alak ng babae. Hindi na nakapagpigil si Aqua at hinarap si Kazuma na nagwawala. Umuwi ang grupo sa kanilang inupahang apartment at halatang nagkukunwaring masaya sa harap ni Whis at pagkatapos ay pumunta si Kazuma sa mixed bath para maligo. Sa mixed bath ay may isang babaeng redhead at isang lalaking parang ngayon lang naligo.
Nakatitig lang si Kazuma sa babaeng redhead at dahil nahihiya ito sa kanya ay umalis na lang ito. Umalis din ang lalaking may tulo at binato ang sabon na pilit binibigay ng mga tagasunod ni Aqua. Nagtungo rin sina Megumin at Darkness sa hot spring kung saan nasa kabilang bakod lang nila si Kazuma na pilit nakikinig ng usapan ng dalawa. Pero nang sumilip siya ay sinuntok siya ni Darkness kaya nagtapon din siya ng tubig sa kabila pero binato siya ng basang pusi. Kalaunan ay umiiyak si Aqua at tinanong siya ni Kazuma kung anong perwisyo na naman ang kanyang ginawa. Nanggaling umano si Aqua sa isang secret bath sa simbahan at na-purify niya ito at naging regular hot water ang hot spring kaya daw siya pinalayas. Naramdaman kasi niyang may halong laso ng tubig doon. Humingi daw siya ng paumanhin sa paring kalbo at sinabing siya ang goddess of water pero hindi siya pinaniwalaan. Maging si Kazuma ay natawa rin. Kinabukasan ay kinukumbinsi niya ang mga kasamahan na tulungan siya pero nagsawa ang mga ito sa mga nakakairitang tao doon. Pumunta sina Kazuma at Megumin sa isang park at habang kumakain ng tinapay ay isa na namang panatiko ang lumapit sa kanila kaya agad silang umalis. Nagtungo sila sa may lawa kung saan nakatayo ang lalaki na may mga dalang resibo at bumubulong at nagsasabi na masyado na siyang nililinis ng sabon na may tatak ni Aqua. Lumapit sa kanila si Wiz at ang misteryosong lalaki ay biglang naglaho. Nanawagan naman si Aqua sa mamamayan na labanan ang Devil King na isa umanong banta sa kanilang lugar na naglalason sa tubig doon. Subalit may nakapansin sa kanya na siya ang dahilan kung bakit ang mga hot springs ay naging mga regular na mainit na tubig na lang. Bagamat inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang diyosa ay hindi siya pinaniniwalaan ng mga mamamayan at sa halip ay idineklara siyang kasapi ng hukbo ng Devil King. Nang gabing iyon ay sumugod ang mga tao na nakahawak ng sulo sa kanilang tinutuluyan at pinaratangan si Aqua na isang peke. Tumakas ang grupo sa apartment at nagtungo sa bundok kung saan nandoon ang pinagmumulan ng tubig subalit hindi sila pinapasok ng mga gwardya gaya ng ibinilin sa mga ito ng kalbo. Dahil ayaw talagang papasukin ang grupo ay ipinakilala ni Megumin si Darkness mula sa pamilya Dustines. Saka hinawakan nila ang knight na parang nare-rape at inagaw ang pendant bilang patunay. Pagpasok nila sa loob ay natuklasan nilang kontaminado na ang tubig. Nagtungo sila sa main source at nakita nila ang lalaki na nakita nila sa lawa kanina. Inakala ni Kazuma na tatalon ang lalaki sa spring kaya kaagad niya itong nilapitan pero hindi pala dahil nilalason nito ang tubig doon. Nakilala ang lalaki bilang si Hans na isang general ng Devil King na kilala rin bilang Deadly Poison Slime. Kasakasama ito ni Wiz dati kaya nabisto ang pagkakakilanlan ng lalaki. Tatakas na sana si Hans pero pinigilan siya ng grupo. At excited na nilabas ni Kazuma ang kanyang espada para patayin si Hans. Pero matapos matuklasan ang nakakatakot na kakayahan ni Hans ay napaatras ang grupo at tumakbo palayo. Subalit ang mga tao na nakahawak ng sulo ay paparating na rin sa kanilang direksyon. Sinabi ni Aqua na kailangan niyang protektahan ang mga tagasunod kaya napilitan din ang mga bida para bumalik at tulungan si Aqua. Ibinulgar ni Hans na kinain niya ang manager ng mga hot spring na kalbo. Dahil dito ay nainis si Wiz at ginamit ang kapangyarihan at gumawa ng blok ng yelo saka inipit ang isang kamay ni Hans. Binasag ni Hans ang blok ng yelo gamit ang kanang kamay. Naputol ang isa niyang kamay at saka ipinakita ang totoo niyang anyo na isang likidong kinakain ang lahat ng bagay. Tumalsik ang kanyang dugo sa lawa habang nakatanaw ang mga mamamayan at napagtanto na totoo ang sinasabi ni Aqua. Habang nililinis ni Aqua ang tubig ay binabato ng mga tao ang higanteng magma ng mga sabon at iba pa. Nagpasyang kumilos ang grupo ni Kazuma upang mailigtas ang taong bayan. Ang balak nila ay pasasabugin ito ni Megumin samantalang poprotektahan ni Darkness ang mga tao. Nagpahabol si Kazuma sa halimaw habang naghahanda si Megumin na gumawa ng pagsabog. Tumalon si Kazuma sa bangin at hinayaang kainin siya ni Hans ngunit naging buto at balat na lang ang bida. Pero sa paraang ito ay nagawang pasabugin ni Megumin ang halimaw. Saka mabilis din itong binalot ni Wiz ng kanyang kapangyarihang yelo. Pero hindi pa raw ito patay at muling bumabangon para patayin ang lahat. Ngunit umatake si Aqua gamit ang kanyang Purification Power Punch kaso nga lang ay nahirapan siya ng kaunti. Sa tulong ng pagsuporta ng kanyang mga tagasunod ay nakaipon ng sapat na lakas si Aqua kaya nagawa niyang masuntok ng buong lakas si Hans at saka lang naisip ni Hans na si Aqua ang Diyosang Aqua pero huli na dahil natigok na siya. Matapos malutas ang problema ay sinipa palabas ang mga bida palabas ng bayan. Dahil ang purification power ni Aqua ay ginawang regular na hot water ang lahat ng hot spring sa lugar. Namatay man si Kazuma pero muli siyang binalik ni Ares. Umuwi ang grupo sakay pa rin ng karwahe at pagkarating sa Axel ay masaya ang ito dahil mababait ang mga tao sa kanila na halatang na-miss ang mga bida. At natapos ang series. Bitin na naman pero antayin natin kung mayroon pang paparating na seasons. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad para more anime recaps Tagalog to come, dahil sa pag-like nyo ay nagsasabi lang ito na nagustuhan nyo ang video.